Dahil napag-usapan natin si Kibuloy, napag-usapan natin yung KOJC, wag daw kayong pasaway. Uy, ano? Eto mga kababayan, pagkakaintindi ko dito, wag kayong haharang-harang kagaya ng ginawa nyo daw kay Buloyski. Sabi dito, Palas. Palasyo. Palas to Rodi Duterte supporters, no? Respect the law. Sinasabihan kayo mga supporter, mga DDS, kayo to, pakinggan nyo. Respect the law. Baka para hindi daw kayo magaya doon sa ibang mga supporter ni Buloyski, no? Mga nakasuhan. Pagka nakasuhan ng sedition, iyakan. Para sa inyo to. Kaya importante pakinggan nyo to, mga DDS. Ano daw ito? Palas to Rodi Duterte's supporters, no? Respect the law. No repeat of Kibuloy arrest, stand up. Huwag nyo daw uulitin yung mga ganon. Hindi nyo napapansin, no? Hindi nyo napapansin yung sinasabi po ng palasyo. Pag hindi nyo pa din napansin, mahina na talaga kayo, no? Huwag nyo daw uulitin. No repeat of Kibuloy arrest, stand up. Amid rumors of an arrest warrant against former President Rodrigo Duterte, Malacanang on Monday, appealed for sobriety among Duterte supporters since it was Duterte's wish for the International Criminal Court to hurry up. Di ba pinagmamadali nyo? Si dating Pangulo, lagi niya sinasabi, baka mamatay na ako. Hindi nyo pa ako naiimbestigahan. Bilisan nyo. Since pinagmamadali nyo, wag daw kayong hahara-hara dyan kapag i-arestuhin na at kukunin na ang dating Pangulo. Di ba? Asa na tayo doon? Asa ba yun? Since it was Duterte's wish for the International Criminal Court to hurry up with its probe on his bloody war against illegal drugs. No? Against illegal drugs. In a press briefing, Presidential Communication Office Undersecretary, madaming bumabanat kay Atty. Castro ngayon. No? Mga kababayan, nag-iiyakan, no? Mukhang hindi naman sila titigilan ni Atty. Castro. Gusto yata din, nakikita silang nag-iiyakan. Ka Josel, basa! Dahil nga nagmamadali daw kayo o minamadali nyo yung ICC, wag daw kayong hahara-hara, no? Harang-harang dyan. In a press briefing, PCO Undersecretary Palas Press Officer Claire Castro urged Duterte supporter to remain calm. Maging kalmado daw kayo, baka mamaya magsusunog-sunog na naman kayo ng baka magsusunog-sunog na naman kayo ng gulong. Minsan napapaisip ako, si Eric ba ang nagturo? Si Ka Eric, no? Gawain ng NPA yung mga ganun, yung pasunog-sunog ng gulong. Di ba ginawa nila yon nung inaaresto o nung kinukuha si Buloyski? Wag nyo daw gagawin ulit yun. No? Sabi, remain calm and to follow the rule of law if the Interpol indeed serves the ICC arrest warrant against him. Hindi pa kayo nakakahalata? Tuloy-tuloy pa din ba kayo sa sinasabi o sa nagsasabi na fake news? Naku, dapat medyo nararamdaman nyo na yan. Ano? Hindi man sinasabi. Baka ang style ng palasyo hindi nyo maramdaman o hindi maramdaman ng dating Pangulong Duterte na meron na talagang ganyang bagay. Ano? Kaya yung mga kapulisan, yung 7,000 kapulisan doon sa Davao, yung sabi ng palasyo, wala yan. May mga event lang or something na nangyayari dyan. Para, wala naman pala. Dating Pangulo, wala naman pala Tapos, kapag lapag ni Digong sa Pilipinas, wala namang uhuli sa akin. Wala naman daw Interpol baka biglang iabot. Mga kababayan, isipin nyo, baka diskarte din yan. Ano po? Madami nagsasabi, chinek namin yung Interpol, chinek namin yung ICC. Wala namang nakapost doon. Baka talagang sinasadya na hindi i-post.
Dahil yung huhulihin o yung aarestuhin, manlalaban. Dahil yung aarestuhin, talaga namang ambok ang bibig, patayan. Di ba? Oh. Kung pagbabasihan nyo yung mga sinasabi nung nasa palasyo, no? At galaw nung inyong mga leader, no? Nagtutugma-tugma. Baka talagang sinadya na hindi i-post kasi nga baka manlaban. Baka sinadya talagang hindi i-post ng Interpol. Ang sarap paningin ng mga DDS, no? Baka sinadyang hindi talaga i-post ng Interpol at ng ICC, no? Baka kasi hindi na umuwi ng Pilipinas. So at least, ayan, kalmado ang utak nyo na walang ganun. Tapos, pagdating sa airport, eto na yung warrant of arrest mo. Di ba minamadali mo yan? Ang panawagan naman sa inyo, kalmado lang daw kayo mga DDS. Di ba? Kalmado lang daw kayo. Sabi ni Annabelle Channel, sabi nga sa Biblia, kung ano nang lumabas sa bibig, ay siyang laman ng puso, kaya si Digong masamang tao. Ito naman din po ang pakiusap natin kung mangyari po ito, no? Yung mga tao. Imagine niyo si Atty. Claire Castro magsasalita ng mga ganyan. Tapos hindi man lang pinipigilan ni ES Bersamin, hindi man lang pinipigilan ni Pangulo, hindi man lang nagsasalita ang Pangulo, uy, wala yun, hindi, mali yun. Ako, sige, mapagsabihan nga yan si Atty. Claire Castro. Imagine mo, o kaya yung tipo bang, attorney, wala naman pong ganong usapan wala naman pong pasok ng ICC o Interpol no? Tigil nyo na po yan. Imagine niyo, pero tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang Ito naman din po ang pakiusap natin kung mangyayari po ito, no? Yung mga tao, ang taong bayan, kung sino man yung mga supporters, makinig na lang po kayo. Makinig na lang daw kayo, no? Kung ano yung sinasabi ng batas, huwag na po tayong makialam kung inyo pong ang gagawin ay hindi naman po naaayon o labag naman sa batas ang inyong gagawin. Kaya wag nyo daw uulitin yung ginawa ng mga kampo ni Buloyski na humara-hara. Tapos, ayun, may mga kasong sedition ngayon. It's kind of hypothetical. We cannot conclude that there is propensity on the part of former President Duterte that he would escape. Consider he was the one who asked for this. Bakit? Kayo po, yung mga kababayan natin, dapat mag-relax dahil hiling ito. Hiling naman pala talaga ng dating Pangulo, di ba? Hiling ni Digong na magmadali na ang ICC. Ipapakita ko pa ulit. Ayan, napakita na natin. Bilisan nyo na, no? Dalian nyo na bago ako mamatay. Kaya dapat kayo, mga DDS, kalmado lang kayo. Ipaglaban nyo, ituloy nyo yung sinisigaw ninyo, no? Na ang sigaw ninyo, di ba? Eto na, hinihintay na, mapapahiya na kayo. Maipapaliwanag na ng dating Pangulong Duterte ang kanyang side. Tuloy lang kayo dun, no? Huwag na yung manggugulo kayo.